Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko sa inyo sa gabing ito ay ang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa mga may karamdaman, sa mga may sakit, no? Ano nga ba ang nakapaloob na misteryo, no? Bakit nagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng klase ng karamdaman, ang lahat ng klase ng sakit, at binuhay niya ang isang tao na nabubulok, mga ginigiliw? Ano kaya ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? Kung mababasa po natin dito sa Ebanghelyo, mga ginigiliw, sa magandang balita ng ating Panginoon, ang daming himala ang kanyang ginawa, no? Meron siyang ginawang isang himala na from nothing to reality, 'di ba? Yung 2 tinapay at ilang isda, no? Yung mahigit 5,000 tao, pinakain niya po sila, 'di ba? Opo. Bakit niya kaya ginagawa ang mga ito, mga ginigiliw? Kung babasahin po natin, no, ang istorya, no, yung mga kaganapan na nangyari mula nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, mga ginigiliw, wala pong nakakagawa ng ganitong himala, mga ginigiliw, kundi ang nakakagawa lamang ng mga himalang ito, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang Diyos, mga ginigiliw. Kaya't ipinapakita sa atin ngayon ng ating Panginoon, mga ginigiliw, kung bakit niya pinagaling ang lahat ng klase ng mga karamdaman na ito. Yung mga bulag nakakita, di ba? Yung mga pilay nakalakad, yung wala ng pag-asa nakahiga, no? May nangyari po dito na isang tagpo na 33 years, no? Na nakahiga lamang. Pero nung siya ay pinagsabihan ng ating Panginoon na dalhin mo ang iyong banig, sabi niya, at lumakad ka, at sila ay nakalakad. So, makikita po natin dito na yung kapangyarihan, no, yung kanyang salita, mga ginigiliw, ay may kapangyarihan at otoridad. Mga ginigiliw, yung kanyang salita ay nagpapagaling. May kapangyarihan at otoridad ang kanyang mga salita, mga ginigiliw. Nangyayari po ang kanyang mga sinasabi, mga ginigiliw. So, ipinapakita lamang ng Diyos sa atin na tayo ay lalapit sa Kanya. Na ibigay natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya na walang nakakagawa ng lahat ng ito, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? Kaya, yun ang kadahilanan kung bakit naging tao ang Diyos. Upang sa ganun ay makalapit po tayo sa Kanya. Makalapit po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa Kanya. Masasabi po natin ang ating mga hinaing, no? Yung ating mga petisyon, mga ginigiliw, upang sa ganun magkaroon po tayo ng tamang relasyon at pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. At lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay nagtatagumpay sa kanilang pamumuhay. Binibigyan niya sila ng pag-asa. Nagkakaroon sila ng kapayapaan. Nagkakaroon sila ng karunungan. Iyon ang makukuha natin, matatamo natin sa pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Jesucristo,
mga ginigiliw. At lahat ng ito, mga ginigiliw, ay makakamtan natin sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa kanyang salita. Dahil nandito lahat ang kanyang pangako. Yung kanyang pagpapagaling, di ba? Nandito lahat. Kung babasahin po natin dito, mababasa natin dito sa Mateo 8, pinagaling niya yung ketongin. Di ba? Ano pa? Maraming pinagaling. Sabi niya rin dito sa 8:14. Di ba? Ang dami niyang ginawa. Binuhay niya yung nabubulok na tao, yung nasa state of decomposition na. Imagine that. Walang makakagawa ng ganyan, kundi ang ating Panginoon lamang, mga ginigiliw. Kaya't masabi ko po sa inyo kanina, binibigyan niya ng tagumpay ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binibigyan niya sila ng pag-asa ang mga lumalapit sa Kanya, nagtitiwala at naglilingkod sa Kanya. Mga ginigiliw. Diba? Oh. Kaya may isang kapatiran natin dito, no? Kaya ipagbunyi natin, no? Ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang kapatiran natin ngayon na nandito. Si Engineer Baines, no? Praise God, no? Yung kanyang pagpupursige, yung kanyang paglilingkod, nagbunga, di ba? Ito, imagine that, no? Ang trabaho niya, naglilinis dito sa church. Huwag nyo naman ng paglinisin si engineer dito. Malaksid, no? Kaya napalang tayo, dalos mo ni engineer dito, eh. Diba? Praise God. Pero yan ay paglilingkod sa Panginoon. Diba? Oo, hindi dahil teacher ka na ayaw mo nang maglingkod. Diba? There was one time po kasi na may nangyari dito na, yung parang makikita natin na yung iba tinitignan na nila yung kanilang sarili na mataas yung kanilang katungkulan, mataas ang kanilang napag-aralan. Pastor, hindi ako bagay dyan. Exempted na ako dyan sa paglilinis sa church kasi professional ako eh. Diba? Yun ang sinasabi nila mga ginigiliw. Pero hindi naman sila gumagawa ng paraan kung paano sila maglingkod sa Panginoon. Diba? There are many ways in serving the Lord. Napakaraming paraan kung paano po tayo maglilingkod sa Panginoon. Diba? Imagine that. Yung paglilingkod ni Vince talaga nakita ko yan. Proper yung paglilinis niya. Diba? Kaya't nagbunga yung mga bagay na ito na ginawa niya para sa Panginoon. Mga ginigiliw. Kaya, alam nyo, kung may siya ang isang na binigay ng Panginoon sa atin na isang magandang ehemplo sa mga kabataan ngayon upang magpursige kayo sa pag-aaral at ibigay ninyo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Lahat ng problema natin sa ating buhay, aayusin niya ng Panginoon. Diba? Yung pamilya natin, yung pangangailangan natin, no? Isabat amin na apo, kita kasapulan tayo, kabsat. No agtalok tayo kenkwana. No itud tayo, itibiyag tayo, itud tayo ti oras para kiniapo. No dati problema ti pamilyang, ti kabsat mo, masadig ka kinapo. Ayusin da di relasyon mo kanya na. So da di kung kuna nga vertical relationship. Da di nga vertical relationship, so da di petisyon tayo, makipagrelasyon tayo kinapo. Tapno ti kasta, kustunto mo iti relasyon tayo, iti pada tayo mga tao. Kasanong ibaga tayo mga kusto ti relasyon tayo kini, ti pamilya tayo, ti kabsat tayo, no, di relasyon tayo kini Apo, broken. Sira yung relasyon natin sa Kanya. Di ba? Hindi maayos yung relasyon natin sa Panginoon. Magkaroon muna tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon upang sa ganun magkakaroon din tayo ng tamang relasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya. Mga ginigiliw. Kaya ang Diyos, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Binibigyan niya tayo ng tagumpay. Mga ginigiliw.
Pinapagaling niya ang lahat ng ating mga karamdaman, ang ating mga sakit. Inaayos niya yung buhay natin. Di ba? Binibigyan niya ng direksyon yung mga sirang buhay natin, sirang pamilya natin, mga ginigiliw. Di ba? O, kapag ibigay natin lahat yan, isuko natin yan sa Panginoon. No? Opo, hindi maikli ang kamay ng Panginoon upang tayo ay abutin para iabot yung mga pangangailangan natin. Di ba? Alam mo kung tunay yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kapag tunay at tapat yung paglilingkod mo sa Panginoon, lahat ng mga, alam mo, yung mga request po natin, no? Mga petition natin sa ating Panginoon, ibibigay niya po yan. Ibibigay niya po yung mga dinedesire ng puso natin. Diba? Kasi ang Panginoon talagang inaayos niya ang lahat. Inaayos niya po ang lahat. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Kung ibinibigay mo yung lahat para sa Panginoon. Diba? So, yun lamang mga ginigiliw. I hope you are being inspired muli sa salita na ito ng Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw. No? Pastor.